Pero di pa man natatapos ang klase, laking gulat namin nang biglang tumayo si Dina at nagpaalam. Saan kaya pupunta ang bata? At bakit niya nilisan ang eskwelahan? Nagmamadaling lumabas ng classroom si Dina. Hindi na raw niya tatapusin ang klase. Sinundan ko ang bata at natuklasan ko sa loob ng isang bahay kubo ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Ganda umaga po. Ay, Manang Lea. Kumusta po? Ay, Tay, kumusta po? Nandito po si Dina. Kumusta, Nay? 2 taon nang may sakit ang nanay ni Dina na si Vilma. Butot balat ang matanda at hirap ng maglakad. Magdudura ba kayo? Gaano katagal na po ang ubo ninyo? Matagal. Ano pong sabi ng doktor? Hindi ko alam. Ha? Dina, ano daw sabi ng doktor? Pulmon. Ha? Pulmon. Dina. Si Dina. Ha? Pulmon. May gamot ba si nanay? Wala. Ano na? Ah, wala ngayon. Ubus na. Ubus na. Ah, ito. Ilang beses na nilang pinatingin sa doktor ang matanda, pero di naman nila mabili ang mga iniresetang gamot. Ano ba to? Antibacterial. Mukhang may pneumonia nga kayo kung umiinom kayo ng antibiotics. Tapos, ano ba to? Ang dami nyo namang antibiotics. Puro antibiotics. Yung problema minsan ng mga mangyan, kasi ang layo ng tirahan nila. So, ang nangyayari, bibili sila ng gamot sa baba. Tapos, hindi na nila ma-follow up. So, lalo na kung mga antibiotics, yun ang problema eh. Kailangan yun tuloy-tuloy yung gamutan. Sila, natitigil-tigil. Kasi ang layo nga nila sa pharmacy, ang layo nila sa butika. Kaya nang pumanaw ang tatay ni Dina, bilang panganay, siya ang tumayong ina at ama ng kanilang pamilya. Sa isang linggo, ilang beses ka lang pumapasok sa paaralan? 3 araw raw po. 3 araw ka lang pumapasok? Bakit? May gagawin nga Ano yung gagawin mo? trabaho sa sagingan po. Saging ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mangyan ng Sitio Labo. Palibhasa'y matakaw sa tubig ang puno nito. Sa liblib at malilim na bahagi pa ng gubat nila ito kinukuha. Katatapos lang manalasa ng bagyong Lando sa Mindoro, kung kaya kaunti lamang ang nakuha nilang bunga noon. Batid ng mga mangyan na si Dina ang may pinakamalaking pangangailangan nung araw na iyon. Kaya tinulungan nila ang dalaga na mapuno ang kanyang bangkat.
Paglabas ng gubat, nadaanan namin ang klase ni Teacher Annie. Pero hindi na lumingon si Dina at nagpatuloy na lang sa pagpapasan. Tanghaling tapat nang magsimula kami sa pagpapasan. Mainit ang mga bato sa talampakan, pero di ito ininda ni Dina. Mas mainit ang tawag ng pangangailangan. Kasi mapapasok ka sa bato. O bawasan na lang muna natin tong ano mo. Bawasan muna natin to. Bawasan natin. Masyado mabigat yan. Bawasan mo, ilagay mo dito yung iba para hindi masyado mabigat. Lagay natin. Isa pa. Paano ba ito nilalagay sa ulo? Kasi may backpack po kayo. Tagalin po. Okay na. Gaano man kainit, gaano man kabigat, hindi tumigil si Dina sa paglalakad. Ni minsan, hindi siya nagreklamo. At tahimik na lang na pinasan ang responsibilidad na inihain ng mundo. Ito yung mga panahon na gusto mo nang magreklamo kasi parang ang bigat ng dala mo, tas ang haba pa ng biyahe. Pero pag nakikita mo yung mga mangyan na at naiisip mo na araw-araw nila itong ginagawa, parang pakiramdam mo wala kang karapatang magreklamo. Kasi sila nakukuha pa nilang ngumiti sa gitna ng hirap. Kaya pa? Bubuhatin to? Okay. Tutulungan kita. Okay. Ready? Okay. Makalipas ang 2 oras, narating namin ang kamalig kung saan binibili ang mga produkto ng mangyan. Ay, salamat. Maingat na binilang ang bawat piraso ng saging na pinasan ni Dina. Pag 100 saba, 85 pesos. So, ang nakuha niya ay 120.
120 sa bata, tapos 50 ang lakitan. Pero sa huli, 144 pesos lang ang kanyang kinita. Anong ibibili mo dyan sa 144 pesos mo? Gamot po. Ha? Gamot. Gamot. At saka, Wala na pong tira. sabi mo bigas kanina. Huwag na po. Ha? Huwag na po. Hindi na kayo magbibigas muna. Gamot na lang lahat. Opo. 144 pesos para sa 2 oras na pagpapasan sa bundok. Ilang tableta kaya ang mabibili ng kakarampot na salaping ito? Gaano man kaliit ang kanyang kinita, na puno ng pag-asa ang dalaga. Masaya siyang naglakad ng mahigit 1 oras patungo sa pinakamalapit na butika. Pero nang marating na namin ang bilihan ng gamot, Ano pong kakasya dito? Dalawa lang po nito. Tapos 10 dito. Dalawang piraso lang ng antibiotics ang nabili ni Dina sa kanyang pera. Yung nanay po ma'am niya, lagi pong sinasabi ni Dina sa akin, Madam, bilan niyo naman po ng gamot. Kung ano po ma'am yung ibibigay ni Dina na bahaya ng gamot, yun po binibili ko sa bayan, tapos binibigay ko po kay Dina. Kaya ang ginagawa ma'am namin minsan, di ba po, lagi namang kamote at saging kinakain nila. Ginagawa po niya, tumutulong po siya sa amin ni Madam Cristel. Pinagluluto niya po kami ng kanin, tapos nagugas po ma'am siya ng pinggan. Ang ginagawa naman po namin ni Madam Cristel, binibigyan po namin ng bigas, sardinas, para lamang po may maiuwi din po siya sa kanila. Para sa gurong nagmamalasakit, hindi maikakahon sa silid-aralan ang tawag ng tungkulin. Kamakailan, sinabihan ng Department of Education si Teacher Annie na tapos na ang kanyang sakripisyo sa Sitio Labo. Na-upgrade ang kanyang posisyon at maaari na siyang magturo sa kapatagan sa mas maganda at mas maayos na eskwelahan. Pwede na raw niyang iwan ang mga mangyan. Yung amin pong cooperating principal ng Bansud District, inofera na po kami na bumaba ni Ma'am Cristel sa Villa Pag-asa Elementary School. Gusto ko na po dito. Kaya lang po, nandun talaga tayo sa realidad ng buhay na tumatanda ka, ang layo-layo ng nilalakad. Pero hindi tinanggap ni Teacher Annie ang bagong alok at pinili niyang manatili sa liblib na sityo ng mga mangyan. Dati nung nagpa-assign ka as a public school teacher, ang iniisip mo, pera, sweldo, para sa sarili. Yes, ma'am. Pero ngayon, binibigyan ka na ng mas comfortable na buhay, ayaw mo pa rin. Kasi nga po, ma'am, Iba na ang nasa iba na po yung pakiramdam ko na para pong pag iniwan ko sila kaagad, para pong may naiwan din po akong responsibility sa kanila. Sana, ma'am, yung may iwan ako na after 10 years, may legacy akong maiwan sa mga bata, na yan yung mga tinuruan ko, ito yung natutunan nila sa akin. Si Teacher Annie ay hindi isang doktor. Hindi siya milyonaryo o makapangyarihang lider ng gobyerno. Pero may kapangyarihan ang kanyang inspirasyon. Marinig ng malakas ang boses ni Wendell. May dalang pag-asa ang kanyang mga salita. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Mahirap man sa salapi, mayaman siya sa malasakit. Pasok sa eskwela.
Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.